Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Gawa, chapter 27, verses 1 to 26. Nang mapagpasyahang dapat kaming maglayag papuntang Italya, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na mga sundalo ng emperador. Sumakay kami sa isang barko galing sa Adramitio papunta sa lalawigan ng Asya at naglakbay kami kasama si Aristarco na taga Tesalonikang nakatira sa Macedonia. Kinabukasan dumaong kami sa Sidon, naging magaan ang loob ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Mula roon ay naglakbay kaming muli at dahil sa pasalungat ang hangin, kami namaybay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia at kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria papuntang Italia at inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay, tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito ay hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa silangan ng Kreta na kubli sa hangin at sa tapat ng Salmon. Matyaga kami na maybay sa tabi hanggang sa marating namin ang pook na tinatawag na Mabuting Daungan na malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na kaming naglalakbay, mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno, kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo. Sabi niya, "Mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at maaaring mapinsala ang mga kargamento at ang barko at nanganganib pati ang buhay natin." Ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Dahil hindi mabuting tigilan ang daungang iyon kung panahon ng taglamig, minabuti ng nakararami na magpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makakarating sila sa Phoenix. Ito isang daungan sa Kreta at nakaharap sa hilagang kanluran at timog kanluran. Humihip ng marahan ng hangin buhat sa timog kaya't inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa na nila ang angkla at sila'y namaybay sa Kreta. Ngunit di nagtagal bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hangin mula sa hilagang silangan. Hinampas nito ang barko at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lang kami sa hangin. Nang makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Cauda, naisampa namin ang barko, ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maidaong ito, tinalian nila ng malalaking lubid ang barko, ngunit natakot silang sumadsad sa buhanginan ng Sirte, kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo kaya't kinabukasan ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming di nakita ang araw at ang mga bituin at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo, kaya't nawala na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. "Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo, kaya nga lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong mga loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabing niya sa akin. Kaya lamang mapapadpad tayo sa isang pulo."